through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. Magandang gabi po mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral na laging nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang patungkol sa Diyos. Napakahalaga po ito sapagkat ito'y bahagi ng ating pananampalataya ang makilala natin ang tunay na Diyos. Ang tema po natin ay Theos. A Greek word ng ibig sabihin ay Diyos. Naniniwala po tayo lahat na ang Diyos ay nag-i-exist. Maliban na lang kung ikaw ay ateista. Sapagkat ang ateista ay hindi naniniwala sa pag-existence ng dakilang Diyos. Pero sa kabila po niyan, sinasabi ng banal na kasulatan sa Romans 1:19, ang lahat ng tao ay walang may dadahilan na hindi niya kilala at hindi pwedeng makilala ang Diyos sapagkat tayag ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-i-exist sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha o ginawa. Another one is because in our heart, the Word of God says that our heart always tell the truth. Maliban na lang kung yung ating puso ay nakaalyo na ng mali. Because inside our hearts, there is a saying, at ang ating puso ay nagpapahayag na mayroong nag-i-exist na Diyos. So, totoo bang may Diyos? Opo. Lalo na tayo na naniniwala na mayroong tunay na Diyos. However, the belief in one God differs in theological stand. And ang point of view ng every group or every denomination. Yung paniniwala po sa isang Diyos depende sa tinitindigang pananampalataya ng bawat grupo. Halimbawa, Trinitarian, Oneness Group, Unitarian Group, at iba pang mga grupo kagaya ng Islam na naniniwala na si Jesus ay hindi po God na manifested in the human form. So depende po, kaya ating alamin at tingnan natin ngayong gabi kung anong sinasabi at ibabase natin yung ating paniniwala ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. And you may ask me, bakit Word of God? Sapagkat ang Word of God po, ang Bible, ang standard ng ating pananampalataya. Wala bang ibang pwedeng pagkumpara at pagtanungan kung ano ang nag-i-exist na Diyos. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang three major groups
na pananampalataya patungkol sa iisang Diyos. Ang Unitarian group, ang Oneness group, at saka ang Trinitarian. At tayo po ay kabilang sa grupo na naniniwala sa Trinitarian group. At yung isa sa ating explain tonight, para maunawaan natin itong tatlong grupo na to, na noong araw ay hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, bawat religion naniniwala na may Diyos. However, yung persons, hindi ko po alam, hindi gaya ngayon, na alam na natin kung ilan talaga ang persona ng Diyos. Una nating tinan yung common belief ng Unitarian, ng Oneness group, at saka ng Trinitarian. Naniniwala ang tatlong grupo na ito na ang Diyos ay iisa. Okay? Dahil iisa, monotheistic ang kanila pong tinatawag na pananampalataya. Meaning, they only believe in one God. Ulitin ko po, ang Trinitarian ay only one God. Ang Oneness, only one God. At ang Unitarian group ay only one God. Isang Diyos lamang po. Ganon din ang Islam, one God. Ngayon, saan nagkakaroon ng issue o problema? Ang Diyos natin ay persona. At dito po nagkakaroon ng issue or problema. Sapagkat ang tatlong grupong ito, mamaya pag-uusapan po natin ilan ang persona ng kanilang iisang Diyos. Okay, person kasi may abilidad na makipag-ugnay. Person kasi may mind, may will, at may emotion. Kasi may nagsabi sa akin, person pagka may katawan o katawang lupa o katawang tao. Mga kapatid, it doesn't matter kung may katawang physical o wala. What matter in a person is meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang emotion. Ang Ama may mind, may will at emotion. Ang Holy Spirit may mind, may will at ang emotion. At ang Anak may mind, may will at may emotion. Kaya po, ang iisang Diyos na to, tatlong persona. Hindi po tatlong God. Okay? At ang ibig sabihin ng person, may abilidad na makipag-communicate o makipag-ugnay. At mayroong kaisipan, may damdamin, at mayroong pagpapasya. So dito tayo iikot sa matters ng tinatawag nating person. Sapagkat ang Unitarian, ang Oneness, at Trinitarian, hindi po sila pare-pareho ng person. Halimbawa, ang Trinitarian naniniwala na iisa lang ang Diyos, na three distinct person. Ang ibig ko sabihin, ang Ama ay hindi ang Anak hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit. At bawat persona ay Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. Ako po bilang Trinitarian, naniniwala na mayroong iisang Diyos na nasa tatlong persona. Ulitin ko po, hindi po kami naniniwala sa tatlong Diyos, isang Diyos lang. Para ganito, para madali natin maunawaan, ako po na nakikita ninyo ay iisang tao, one being. But I am composed, or sinasabi natin na ang kabuuan ko po ay tatlo. I am spirit, I am soul, and I am body. So that one being, there are three composition. The spirit, the soul, and the body. Ang soul at ang spirit, magkaiba po sila. Sapagkat ang spirit pang-relate sa spirit realm. Ang soul pang-relate sa social realm. Ang body pang-relate sa physical realm o physical world. Bagamat iisang katawan, iisa po akong tao, being, tatlo po ang aking composition. I am spirit, I am soul, and I am body. The same with God. One God in three persons. Ako, one being in three composition or components. One God, Spirit. One God, meaning Father, Son, and Holy Spirit. One being, Spirit, Soul, and Body. Dito po kasi nagkakaroon ng issue regarding doon sa one God. Ang Unitarian, naniniwala sila sa tatlong person, lalo modern Unitarian today. They believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. However,
Only the Father is God. Ang Diyos po sa kanila, ang Ama lang. Ang Oneness, naniniwala sila ng Ama at Anak at Espiritu Santo ay Diyos, ngunit isang persona. Ang Trinitarian, we believe in one God in three distinct person. Kaya gusto ko pong maunawaan natin, magkakaiba sila pagdating sa persona, but they believe only in one God. Tingnan natin yung comparison ng tatlong grupo na to, ang Unitarian, ang Trinitarian, at saka ang Oneness. So meron na tayong tatlong column dito at may mga tema sa gilid na person at saka God. Unitarian, Trinitarian, at saka po ang natawag nating Oneness. Okay? O Oneness group o Oneness believers. Sa pagdating sa Unitarian, naniniwala sila ang persona ng Diyos iisa lang. At ito'y walang iba kundi ang Ama. Sa Trinitarian belief, three persons, tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. Okay, one God, three distinct person. Ang Ama ay at Anak at Holy Spirit ay tatlong persona na hindi po ang Ama at ang Anak ay siya. Kasi sa Oneness group, isang persona, ang Ama ay ang Anak ay ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay ang Ama. Sa Trinitarian po, ang Ama hindi ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Anak hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi ang Ama, hindi ang Anak, but ang three person ay siyang one God. Sa Oneness, one person. Sa Unitarian, isang persona, ang person lang po sa kanila, bagamat sila naniniwala sa Anak at Espiritu na person, ang Diyos lang sa kanila ay ang Ama. So gusto nating ipaalala, naglagay tayo ng notice na a person is someone who has mind, will, and emotion. Kaya dito po tatlong pinapakita na person, may mind, may will, at may emotion. God. Sa Unitarian belief, ang God ay only the Father. The Holy Spirit, the Son, are not divine. Kasi ang divine lang sa kanila o yung tinatag nating deity ay ang Ama lang. Ang Anak at ang Holy Spirit ay hindi. Sa Trinitarian, bawat persona, Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos. Uulitin ko po, hindi po tatlong Diyos, kundi tatlong persona. Sapagkat ang person at ang being o ang God ay magkaiba. Ang being ay qualities that make what you are. Samantalang ang person are qualities that makes who you are. So ang person natin, Father, Son, and Holy Spirit. Pero ang being ay God. One God. Sa oneness naman, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit ay God. However, at one time, kasi one at a time, kasi sila po ay tinatawag na modalism. In the Old Testament, sabi na kanilang belief, Creator. Pagdating sa New Testament, sa redemption, Redemptor. Pagdating po sa Holy Spirit sa New Testament, Purifier or Sanctifier. So, in creation, Creator. In redemption, Redemptor. Pagdating sa sanctification, Sanctifier, walang iba kundi ang Holy Spirit, one at a time. Bakit one at a time? Kasi ng Old Testament, siya ay Father. In the New Testament, yung Father bumaba, nagkatawang tao, naging Son. At ang Holy Spirit naman, ay yun yung anak na na-dissolve yung body nung umakyat sa langit, tapos bumaba sa lupa, in-form ng Holy Spirit na siya. Kaya yung persona iisa lang kasi yung Ama, yun yung anak. Yun yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun yung anak, yun yung Ama. Kahit balik-balik ta rin natin, iisa yung kanilang person. Sa Trinity, iba yung Ama, iba yung anak, iba yung Holy Spirit. Sa Unitarian, ang Diyos lang at ang person ay Ama, Anak, Espiritu, pero ang Diyos lang ay yung Ama.
So ganito natin mapapakita at maunawaan ang tatlong grupong ito ng kanilang paniniwala patungkol sa persona at patungkol sa kadiyusan. Patungkol naman sa panimula. Sa Unitarian, ang anak may pasimula. Kailan ang kanyang pasimula? Nang siya'y nagkaroon ng katawang tao. Okay? Nagkatawang taong anak, nagsimula na yung kanyang tinatawag na beginning. Kasi sabi nila, in the existence na nakalipas sa panahon, wala ang anak. Ang nandun lang ay ang ama. Kaya sa Trinitarian naman, ang anak, walang beginning. Wala ring end kasi nag-incarnate siya nung siya nagkatawan ng kalagayang tao. Samantalang ang Unitarian, naniniwala, may beginning ang anak. Sa Trinitarian, walang beginning ang anak. Kasi He was with the Father and He was God. Ayon sa John chapter 1, verse 1. Sa Oneness naman, naniniwala sila na ang Ama ay naging anak. The Father became flesh. Kaya nung una, Ama. And then afterward, in the New Testament, naging anak sapagkat yung Ama, naging anak, nagkaroon ng katawang tao. Sa existence naman, yung tinatawag nating bago sila nagkaroon ng kalagayang tao, ang Unitarian naniniwala ang nag-exist lang ay ang Ama. Bakit? Kasi ang anak ay may simula ng nagkatawang tao. Ang Ama, wala pong simula sapagkat siya nag-exist na from the very beginning. Sa Trinitarian naman, naniniwala ng Ama, ang anak, at ang Holy Spirit nag-i-exist eternally. Sapagkat yun ang sabi ng John 1:1, ng pasimula ay salita, ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So kailan sa kasama? Nang simula na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nandun yung word na God na Elohim. At ang Elohim, plural in form, single in meaning. Plural in form, kasi 3 person. Single in meaning kasi one God lang po yun, single God. So oneness naman, nag-exist ay ang Father eternally. Tapos si Jesus nag-exist nang siya po ay nagkaroon ng katawang tao. So dito makikita natin beginning, iba-iba ang kanilang paniniwala ng Unitarian, ng Trinitarian at saka po ng oneness. So ilang mahalagang tanong para masagot po natin ang ilang mahalagang bagay sa pananampalatang Unitarian, Trinitarian, at oneness. So, naniniwala ba ang oneness na si Jesus ay Diyos at tao? Ang oneness ay naniniwala na si Jesus ay fully God and fully man. They do not believe that Jesus is only a human being. Samantalang sa Unitarian, si Jesus only human being at ang God lang or divine ay ang Father. Sa Trinitarian, naniniwala, kagaya ng paniniwala ng oneness, that Jesus is fully God, fully man. So silang magkamuka. Nang view na ito, sinamarize sa pamamagitan nito yung pananampalataya ng oneness. Si Jesus ay fully God. They believe that Jesus is the one true God manifested in the flesh. At the same time, they believe Jesus is fully woman or fully human. He was born of Mary, grew, became tired, suffered, prayed, and died according to his human nature. So, sa paniniwala nila, one person. Tayo po sa Trinitarian, nininiwala tayong 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Si Jesus, ang paniwala nila, fully God, fully man, pero yun ay nung siya nagkaroon ng kalagayan o ng katawang tao. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay eternal Son o walang hanggang anak na iba sa Ama. Okay? Naniniwala sila na si Jesus ay nagkalaman, nag-incarnate. So kung tatanungin natin sila, si Jesus ba ay human lang? Ang sagot nila, hindi. Kasi si Jesus ay God manifested in the flesh. But if you ask them, is Jesus only God? They would answer no. Jesus is both truly God and truly man. However, yung pagiging God ni Jesus ay one at a time. Nung una, siya'y Ama.
Nung sumunod si anak, at sumunod, nung ma-dissolve ang human body, naging Holy Spirit. Sa Trinitarian, we believe the Father, the Son, and the Holy Spirit is one God in three distinct person, hindi po sila one at a time. At mamaya makikita natin na yung three persons ay nag-manifest eternally. So, hindi po sila one at a time kagaya po ng oneness. At pagtungkol doon sa Unitarian, naniniwala ang Unitarian, si Jesus ay tao, mayroong simula. So, ang difference sa Trinitarian ay ito. Ang disagreement ay hindi kung si Jesus ba ay tunay na Diyos o tunay na tao. Naniniwala ang oneness na si Jesus ay fully God, fully man. E nasaan yung disagreement? Doon sa Trinitarian. Okay? Naniniwala ang Trinitarian na si Jesus ay eternal Son, walang hanggang anak. Ikalawang persona ng iisang Diyos na nagkaroon ng kalagayang tao. Sa oneness, si Jesus ay isang Diyos. Siya mismo ang Diyos, ang Ama, na nagkatawang tao. Ang anak, kay sabi rito, hindi eternal person, na distinct sa Ama. So, ang oneness theology, nagtuturo na ang Diyos ay hindi lang human prophet or only a man. It teaches that Jesus is the one God who became truly man. Yan ang pagkakaawig doon sa Trinitarian. Ang kaibaan lang, siya po'y nag-exist lang nung siya'y naging tao, yung anak. Samantalang sa Trinitarian, nag-exist ang three persons sabay-sabay na one God na three person, Father, Son, and the Holy Spirit. So, naniniwala bang Unitarian na si Jesus ay God? Generally, hindi po sila naniniwala. Okay? Most Unitarian do not believe Jesus is God in the full ontological sense. Pag sinabi ontological, in the divine essence, na siya ba ay, ang nature niya ay God? Hindi. Yun pong paniwala ng Unitarian belief. Tapos na tayo sa oneness, nakita natin ngayon, nandito na tayo sa Unitarian belief. Hindi po sila naniniwala na si Jesus ay God. But instead, they believe that the Father alone is the one true God. John 17:3, 1 Corinthians 8:6 ang kanilang mga strong verses na nagsasabing ang Ama lang ang tunay na Diyos, hindi yung anak. Si Jesus ay Messiah, anak ng Diyos, pero hindi katampantay o kagaya ng Diyos o God Himself. Jesus is usually understood as a uniquely appointed human being. Ang pagkakaalam nila, si Jesus ay tao. Okay? Bagamat may ilang mga Unitarian group na naniniwala na nag-pre-existed si Jesus. Pero ang modern Unitarian, they do not believe na si Jesus ay nag-pre-exist na. Kailan siya lang nag-exist o nagsimula? Nung siya ay nagkaroon ng katawang tao. May iba't ibang forms ng Unitarian. Yung natawag nating Biblical Unitarian. At ito po yung mga sa kasalukuyan ay nakikita at naririnig natin na nangangaral. Okay, ito pong Biblical Unitarian. Another one, yung Socinian Unitarian. Teka, balikan muna natin ang Biblical Unitarians na common today. Si Jesus ay genuine na human being at miraculously conceived ni Mary. He is the Messiah and Son of God. But He is not God by nature. Kasi pag sinabi nating Son of God, kaya ang mga Hudyo dumampot ng bato para batuhin si Jesus kasi sabi ni Jesus, ang tatay ko ay ang Diyos. So dumampot sila ng tinapay sapagkat pag sinabi mo ang Diyos ang tatay mo, you equate yourself as God because claim ni Jesus, siya ay Son of God. At bilang Son of God, you equate yourself as God. Okay? Sa Socinian Unitarians, ito naman ay pinound na modern Unitarian na si Fausto Socini. Ito naman po isang Biblical Unitarian na most common today ay kay Michael Severus.
na ito ang kanilang paniniwala na ating nabanggit. Pero itong Sasonian Unitarians, pareho rin lang po, may similar sila ng Biblical Unitarian. They deny Christ's personal existence. Then, yung Arian type groups, actually, yung Arian type groups, ito po yung nilabanan sa Council of Nicaea na si Jesus ay God but not Almighty God. So, mababang Diyos. Pagdating sa historical Christianity, okay, sa historical Christianity, ang Father at ang Son equal. Pero sa Arian group, Arianism, na kagaya po ng aral na taglay ngayon ng Jehovah's Witness, ang anak ay mababa kaysa ama. Pero Diyos din. Diyos na maliit kaysa Diyos na malaki. Naniniwala sila na si Jesus nag-exist na noong creation. At siya yung dakilang nilikha ng Diyos, bago nilikha ang lahat ng bagay, siya muna ang nilikha ng Ama. At ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay Almighty God. Kasi mababa lang naman daw Diyos, siya ay Mighty God. So ang difference sa Trinitism o Trinitarianism, ang Father ay God. Ang Anak ay God, ang Holy Spirit ay God, pero hindi po three gods, only one God, not three gods. Bisa bakit po? Hindi natin kasi pwedeng gamitin ang mathematical computation o system sa mathematics na ginagawa ng tao. Sapagkat ang Panginoon ang nagsabing, my Father and I are one. Sa kung ikasiyan ay gagamitin nating computation at sa grammar ng human, dapat my Father and I is one. Pero ang ginamit po doon ay are one. Yung bang one ay plural or singular? Natural singular. Bakit ang ginamit ay are? Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ang Ama nasa akin, ako ay nasa Ama. So dito maliwanag na hindi natin pwedeng gamitin ang system ng matematiko ng tao, kundi ang mathematical system na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ama ay anak, ang anak ay Diyos. Sorry, ang Ama ay anak. No, sorry po. Ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Yet there is only one God, not three gods. Ulitin ko po pag sinabi nating Trinity, doesn't mean three gods. Three persons in one God. Okay. So, sabi nga natin dito, how it differs. So, ang Unitarian naniniwala that only the Father is God. Jesus is not God, but God's Messiah and Son. So if a Unitarian says Jesus is the Son of God, they do not mean what a Trinitarian means. Kasi sa atin, pag Trinitarian belief, sinabi mo siya ay Son of God, Jesus is equal to the divine essence or the essence of God, to God the Father. Jesus is fully God, fully man. They generally mean that Jesus has a unique relationship with God. Pag sinabi raw na anak ng Diyos, ang binibigyan lang doon ng diin ay ang kanyang kaugnayan sa Diyos sa ating Ama. Hindi nangangahulugan na ito ay sa kanyang divine nature. So, ang Trinitarian ba naniniwala na si Jesus ay God? Yes, tayo po Trinitarian naniniwala Jesus is truly God, truly man, fully God, fully man. So, sa ating paniniwala, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, si Jesus Christ, ang Holy Spirit ay God. But yet there is one God, not three gods. Uulitin ko po, ang kamalian ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, pag sinabi mong Trinity, ang nasa isip agad nila, tatlong Diyos, hindi tatlong person. Kasi iba yung person, iba yung being. One being, three persons. One God, three persons. Kaya pag sinabi natin three persons, hindi po three gods, kundi three persons, one God. So ito yung nangangulugan na si Jesus, okay, ay hindi ang Ama, sapagkat ang Ama ay distinct o iba sa anak. Ang anak, iba, sinabi po natin distinct, iba na persona. Ang Ama, ibang persona. Ang Holy Spirit, ibang persona. All three shares the one divine essence. One being, one nature. Isang being, isang kalikasan. Ano yun? God. But tatlong persona na hindi po tatawagin natin na
tatlong Diyos, kundi isang Diyos lamang. So ang biblical basis po natin ng Trinitarian ng anak ay God, kasi John 1:1, siya po ay tinatawag na salita at ang salita ay Diyos. John 1:14, at ang salita na God nagkaroon ng laman. The Word became flesh. John 20:28, sabi ni Thomas kay Jesus, my Lord and my God. So dito natin makita ang address niya kay Jesus. Sino rin si Jesus? My Lord and my God. Colossians 2:9, in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Sa Kanya, ang buong kalikasan ng pagka-Diyos ay nahayag sa laman. Kaya, ang nakakita sa anak, nakakita sa ama, nakakita na rin sa Holy Spirit. Siya yung manifestation ng one God, okay, na nasa kanyang isang persona na in the flesh, yung manifestation ng one God. So, yun po yung ating biblical basis when it comes sa three person. Hebrews 1:8, another one. Sinabi ng Ama patungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan-kailanman. Yung hindi po naniniwala dito, natural, maliwanag sa salita ng Diyos, ang iyong trono o Diyos. Sino ang pinagsasabihan dito? Ang anak. Ang anak daw ay ano? Diyos. Okay? Kaya sasabihin nila, ay hindi ang ama binabanggit, hindi ang anak ang binabanggit yan. Kasi your throne, O God. Hindi naman sinabing the God. Kasi wala yung article. At yung article, hindi nagpapatunay yan na si Jesus ay tunay na Diyos. Alam niyo po, maliwanag pa sa sikat ng araw nakalagay, sabi ng Ama sa anak, ang iyong trono o Diyos. Ang Ama, tumawag sa anak ng Diyos. Ang anak, tumawag sa Ama na Diyos. Titus 2:13, our great God and Savior, Jesus Christ, as understood by many scholars based on the Greek grammar. Sabi niya, dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Yung dakilang Diyos. Sino yung babalik? Yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung sasabihin natin, yan ang Ama yan, yung great God. Teka, bababa, babalik eh. Sino bang bumaba dito? Ang Panginoong Hesus. Sino umakyat? Ang Panginoong Hesus. Sinong nangakong babalik? Ang Panginoong Hesus. Kaya kung sasabihin natin, yung great God yan, yung Ama yan. At yung Savior, yun yung anak yan. Teka, pinag-isa nga po eh. Yung great God and Savior ay iisang person lang. Kasi kung sasabihin natin, o sige, pag tinanggap niyo yung great God dyan, yung Ama. Babalik ko ba yung Ama? Bumaba ho ba yung Ama? Hindi. Sino yung bumaba? Yung anak. Sino na nga kung babalik? Yung anak. Kaya magkukonflict ito sa theology ng great God and Savior, Jesus Christ. Tandaan po natin, ang great God and Savior ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. So may distinction. Hindi sinabi ng Ama ng anak ay ang Ama at ang Ama ay ang anak. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, the Father is in me. Hindi niya sinabing the Father is me. But He rather said, the Father is in me. Ang Ama nasa akin. Ako nasa Ama. Hindi niya sinabing ako ang Ama. Makikita po natin yan sa John chapter 10, verse 38. So sa distinction, dito na natin makikita na ang anak si Jesus ay God. Even though He's in the human form, He's still existing as God. Kaya dalawa nga yung nature niya. Divinity, humanity. Fully God, fully man. Ang anak, Jesus is the eternal Son of God. Okay? Siya po yung eternal, walang hanggang anak ng Diyos. At pag sinabi nating Son of God, that means Jesus is equal to God. So Jesus became man without ceasing to be God. Si Jesus ay nagkatawang tao na hindi nawala yung kanyang kalikasang Diyos. Nang nandito ang Panginoong Hesus, Philippians 2:6 to verse 8, na bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na ipantay ang kanyang sarili bilang Diyos, kundi hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa pagiging Diyos. So, Jesus has no power. Jesus has no power like when He is God in eternity past. Though He is still God, when He became human, ang kanyang power at authority ang ginamit po niya ay ang authority at power ng Holy Spirit. Acts 10:38,
sumasa kanyang Holy Spirit, at ang lahat ng kanyang ginawang himala, tanda, kapangyarihan at mga himala ay gawa at galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos nang siya ay natagpuan sa kalagayan or in the human form. Jesus is still God. Ano yung hinihingi niya nung siya po nanalangin sa Ama? Yung glory na mayroon siya na kasama pa po niya ang Ama. So when Jesus came here on earth, wala siyang glory. Naging katulad siya ng tao. Ang tao po na-lost ang glory. Noong araw na kainin nila ay pinagbabawal na bunga, kaya si Jesus bilang kalawang Adan, He came here without glory. But He is still God, and at the same time, He is human. So sa Trinitarian theology, si Jesus ay fully God, si Jesus ay fully man. Siya ay walang hanggang anak, ikalawang persona ng iisang Diyos na nahayag sa laman para sa ating kaligtasan. Kailangan niya magkaroon ng katawang laman para po tayo ay kanyang mailigtas. In our conclusion, there is only one God, the Bible teaches. Tatlong grupo po ito na umaangkin na sila po ay tunay, Unitarian, Oneness, Trinitarian. Tama ang kanilang pag-aangkin, iisa lang po ang Diyos. At yung one God na yon ay isang persona. Ulitin ko po, saan sila nagkaiba-iba? Nagkaiba-iba pagdating sa person. Kasi ang Unitarian, one person lang na God, yun yung Ama. Ang Oneness, naniniwala na one at a time, yung tatlong persona na yun ay God. However, hindi gaya ng Trinitarian na yung tatlong persona na yon ay pwedeng makita ng sabayan equal to God because one in essence, one in nature, Father, Son, and Holy Spirit, three persons in one God. So ang persona o persons nakabase sa kanilang theological stand. Ang person ng oneness, okay, iisa lang. Pero yung person na yon, iisa rin at sa bawat iba't ibang panahon. Ang Trinitarian, isang being, tatlong person. Isang Diyos, tatlong persona, at simultaneously ay nahayag po yung kanilang kapayagan na iisang Diyos na tatlong persona. So makikita ba yung iisang Diyos sa tatlong persona? Yes, opo. Hindi gaya ng sa oneness, isang, tawag natin dito, isang person, one at a time. Kasi they believe that each person is God. Sa Trinitarian, each person is God, but simultaneously, makikita natin yung presence niya as three distinct person of one God. So ang tanong, kung ilan ba ang Diyos? Iisa lang po. Ilan ang persona? Kagaya po natin, tayo po ay Trinitarian, naniniwala po tayo ng iisang Diyos, tatlong persona. Oneness, isang Diyos, isang persona. Trinitarian, one God, three persons. Unitarian, one God, one person, only the Father. Trinitarian, Father, Son, and Holy Spirit. Oneness, Father, Son, and Holy Spirit is God. One at a time, sa kanya-kanyang panahon. In the Old Testament, the Father. In the New Testament, nagkatawang tao, si Jesus. Sa present day ngayon, ang Holy Spirit. So they believe one God at a time. Tayo, one God in three distinct persons, pwedeng makita ng sabayan. Mayroon ba sinasabi ang banal na kasulatan? Yes, opo. 1 John 5:7. Sapagkat may tatlong sumasaksi sa kalangitan o nagpapatunay. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Na kung sasabihin ng oneness na amin yan, mga kapatid, wala namang nakalagay doon na one at a time. Pangalawa, there are three person that bear record in heaven. Sa heaven may tatlo.
ang Ama, ang Anak, ang Holy Ghost simultaneously. Makikita po natin ang tatlong persona na nagbe-record in heaven. Tapos, Matthew 3:16 and 17, dito na po, ipapakita ng lubusan ang three person, ang mabautismo si Jesus. Kaagad siyang umahon sa tubig. Sino yung umahon? Si Jesus, yung ikalawang persona ng Diyos. At nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Mga kapatid, dalawang persona to. Isang umahon sa tubig at isang mula sa bukas na langit na bumaba sa kanya. Kasi kung sasabihin natin, yung Ama, yung Anak, at saka yung Holy Spirit, siya yun, iisa lang, mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw, iba yung umahon na second person, iba yung bumaba na third person, ang Holy Spirit. O yan na, asan dyan yung Ama, yung persona ng Ama? Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sinong person to? Wala pong iba kundi ang persona ng Ama. Bakit? Sapagkat sinabi ng Ama, ito ang kinalulugdan kong anak. Sino yon? Yung anak na bumahon mula sa tubig na binabaan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, simultaneously, sabayan, nakita po natin, maliwanag pa, sa sikat ng araw ang tatlong persona. At kung sasabihin nila, ay hindi, ano lang yan, kagaya na pinamamarali ng oneness na to God nothing is impossible. Mga kapatid, malinaw pa nga, letra por letra, na ang Diyos, na Ama, na nasa langit ay nagsalita sa anak na nagkatawang tao. Diyos nagkatawang tao, ikalawang persona, at binabaan ng ikatlong persona ang Holy Spirit. Kaya sinabi ni Jesus sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. Kailan yon? Sa chapter 3 ng siya'y mabautismohan ni Juan Bautista, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Three distinct person. Iba yung nagsalita mula sa langit, iba yung anak na umahon sa tubig, iba rin yung Holy Spirit na bumaba sa kanya. One at a time. Tatlong personang nakita, Father, Son, and Holy Spirit. Ulitin ko po, bakit ako naninindigan ng Trinitarian ang tama? Sapagkat naaangkin po natin ang mga bagay na yon, maliwanag pa, sa sikat ng araw, there are three persons. Kaya kung tatanungin niyo ako, heretic ko ba yung dalawang grupo na nininiwala na iisang Diyos, kaya lang iisa ang persona. Mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, iisa ang Diyos, tatlo ang persona. Ito po ang history ng Christianity. So, yung historian Christians, may tatlong persona ng iisang Diyos. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, yung dalawang grupo, the Unitarian and the Oneness, is an heretic group, have a heretic teachings. Nawa ngayong gabi, nakatulong po ito upang maunawa natin ng God na ating pinaniniwalaan, isang Diyos with three distinct person. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Okay na ako, Bro Rasha.
Okay, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At shoutout kay Rani Harayama, kay Nave Santos, maraming salamat po, sabi niya. At shoutout din kay Amelia Tadeo, Julieta Cabrera, lagi yan sa ating podcast. At dito din kay Jane. Question dito, galing kay Joseph Militar. Paano po yung isang tao na mas madami siyang kaalaman patungkol sa anak pero mas konti ang kaalaman patungkol sa ama at lalong konti ang kaalaman pagdating sa Espiritu Santo? May epekto po ba ito sa pagkilala niya sa Diyos? Si Jesus ang fullness ng God in the bodily form. Ngayon, maganda na marami siyang kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat yung anak, pag nakilala mo, makikilala mo ang ama. Sabi nga ni Felipe, ni Jesus kay Felipe, ang tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa kilala at nakikita ang ama. Ang nakakakita sa akin, nakakita na sa ama. Sapagkat si Jesus ang buong kapuspusan at kapahayagan ng Diyos. So, I think wala namang problema doon, Bro Rasha, kasi si Jesus ang kapahayagan ng Ama. Kaya lang, yung pag-unawa patungkol sa persons ng God, doon marami talaga ang kakaunti ang kaalaman. Kaya ito yung pinag-uusapan natin ngayong gabi para yung mga tao magkaroon ng ganap na kaalaman sa persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Holy Spirit. Wala naman tayong nakikitang kakulangan o kamalian patungkol sa maraming kaalaman patungkol sa anak. Because the Son is the manifestation of the Father. However, kulang ang kanyang kaalaman pagdating sa persona ng Diyos sapagkat isang persona lang ang anak ay ikalawang persona ng iisang Diyos. Yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Shoutout din dito mga kapatid kay Julieta Cabrera, kay Rani Harayama, shoutout din kay Alicia Baybal, at dito din kay Vicente. Sabi niya nag-quote lang siya ng verse, no? So hanap tayo ng may question dito. Kay Joy Arceo, sabi niya good evening, at kay Narcisa, salamat po. Ayan, doon sa mga nagtatanong mga kapatid, nawala yung question nyo dahil yung dashboard natin 20 comments lang yung pinapakita. Ayan, so pwede nyo ulitin mga kapatid ang inyong mga question. Ayan, dito bro, question ko muna dito patungkol naman sa doon sa yung pagkilala patungkol sa Holy Spirit ba. Meron kasing nagsasabi na ito ay puwersa o kapangyarihan lamang ng Diyos. At yung paggamit ng parang personification, parang ano lang siya, parang gaya ng ano ba, mundo, parang Mother Earth, parang ganun lang siya. Pero hindi naman talaga Mother yung Earth, 'di ba? So ganun din daw yung Holy Spirit. Ano sa tingin mo yung ganitong pangangatwiran? Mali yung pangangatwiran na yon sapagkat directly sinasabi ng Word of God na ang Holy Spirit ay hindi lang power, siya ay person. First and foremost, siya ay person. Okay, sapagkat ang Holy Spirit may damdamin, may isipan, okay, at mayroong sariling pagpapasya. Unang-una sa John chapter 14, chapter 16, ang pagkagamit sa kanya doon sa na pronoun ay He. When the Holy Spirit is come, He will guide you into all truth. Doon pa lang malinaw na siya ay person. Kasi kung siya hindi person, hindi siya pwedeng gamitan ng He. Dapat ang gagamitin lang sa kanya, it. Kasi yung it, hindi person. So ang Holy Spirit ay person, kaya gumagamit ng He. Pangalawa, sa 1 Corinthians chapter 12, ang binibigay niyang kaloob ay yun ayon doon sa kanyang will. Ayon doon sa kanyang kagustuhan. Ang hindi person o ang it, walang pagpapasya, walang damdamin.
Ephesians 4:13, do not grieve the Holy Spirit. So maliwanag ang Holy Spirit mayroong damdamin. In fact, sa Isaiah 63 verse 10, ang Holy Spirit kinalaban ng bansang Israel. At sa kanilang paglaban, they vexed the Holy Spirit. Sinaktan nilang puso at damdamin ng Holy Spirit. Talagang pinigati. Kaya nakapasok lang sa Promised Land, 40 years old pababa. Except Joshua and Caleb na 40 years old na. Para ipakita na yung kanilang paglaban sa Espiritu ng Diyos, malaking kapahamakan. Kagaya ni sinabi Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Holy Spirit may damdamin nasasaktan, nakikipag-ugnay. Walang bagay o it na hindi na nakikipag-ugnay. Ang it hindi nakikipag-ugnay para lang hangin, kasi nga hangin lang. Hindi sa person. Ang Holy Spirit is a person. Yes, kinikilala natin He is the power of God. Kaya nga nung creation, by the power of the Holy Spirit, everything came or manifested. But the creation was from the Father through the Son by the Spirit. Kaya yung nagsasabing ang Holy Spirit, wersa lang yan. Hindi persona yan. Ako, isa itong kamalian at kasinungalingan. Sapagkat ang mamusong, meaning nakakaramdam ang Holy Spirit, napipigati, nasasansala, napupusong, walang forgiveness. Ang Ama, may forgiveness. Sa Ama, sa Anak, may forgiveness. Sa Holy Spirit, walang forgiveness. Bakit? Kasi may feeling ang Holy Spirit Hindi siya it, hindi siya power lang. Kaya kung say power lang, lalabas, walang damdamin, walang pagpapasya, walang isip. Brora siya. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang banal na kasulatan ay nagpapatunay, ang Holy Spirit may mind, may will, at emotion. Kaya yung aral na power lang siya, hindi sa person, isang malaking kamalian at kasinungalingang aral. So yun ang ating katugunan. Question dito galing kay Villarreal. Ano po ba ang pinagkaiba ng anak ng tao sa anak ng Diyos? Pag sinabi natin kasing anak ng tao, that's referring the humanity. Anak ng Diyos, that's referring to the divinity. At yung anak ng tao, anak ng Diyos, isang person lang yan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Was born by human and was begotten of God. Yung Son of God begotten. Yung isa, born of human. Yung isa ay tinatawag na begotten of God. So yun ang pinakaiba niya, Bro Rasya. Question dito kay Ate She. Sabi niya, kapag sinasabi nating iisang Diyos sa tatlong persona, ano ang ibig sabihin ng Diyos at ano ang ibig sabihin ng persona? Theos po ba ay about sa persona o sa Diyos? Yung Theos, it's a Greek word for the word God. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Sa Greek, Theos. So in that one God, may three persons. So iba yung being na God, iba yung person. Sapagkat yung persons, yun yung kabuuan ng tinatawag natin Godhead. Ang Diyos ay tatlong persona. Iisang Diyos, tatlong persona. Para madali natin maintindihan ay ganito, ako iisang Ray. Pero ako rin naman ay tatlong Ray. Ang aking spirit ay pangalan niya ay Ray. Ang aking soul ay si Ray. Ang aking katawan ay si Ray. Kaya pag namatay ako, ilalagay doon, patay na si Bishop Ray. Pero actually, wala na yung spirit ko, wala na yung soul ko doon. Ang nandoon na lang yung aking katawan. Yung isang component ko, ang naiwan at siyang ililibing sa lupa. Ang three persons of God ay ganon. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Holy Spirit. Ang Ama tumawag sa anak ng God. Ang Anak tumawag sa Ama ng God. Lalo nagsay nakapako, Eli, Eli, lama sabachthani. Why have you forsaken me, O God? And then, ang Ama tumawag sa Anak, your throne, O God. So dito maliwanag makikita natin na distinct person ng Ama, distinct person yung Anak.
Pero isa lang silang God. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Ang ating Panginoong Diyos, iisa lang. Kaya hindi pwedeng ang pagkaunawa sa God, sa being at saka sa person, iisa yon. Magkaiba yung being, magkaiba yung person. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon ay God, yung being ng God, isa. Yung person ng God, tatlo. Pero yung three persons na yon ang bumubuo sa one God. Para madali nating maunawaan, ginamit yung ilustrasyon kung ako, isa lang ako na nakikita nyo. But I am composed of three, spirit, soul, and body. Ako po ay tatlong isa at isang tatlo. At yung tatlo ko na nasa isang katawan o isang ako ay hindi po iisa lang, kundi iba-iba sila. Ibang spirit, ibang soul, ibang body, ibang Father, ibang Son, iba ang Holy Spirit. So yun ating katugunan, Bro Rasya. Okay, question dito ni Ruby Reyes. Bakit po ang bautismo ay sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Di po ba pwede na sa ngalan na lang ng Ama? Kasi ang Diyos natin, three persons nga. At nung mag-manifest ang God, during the baptism, three persons yun. Ang anak, binautismohan. Ang ama, nagsalita, ito kinalulugdan kong anak. At yung Holy Spirit ay bumaba sa kanya sa anyong kalapati. Yung Christian baptism ay in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit kasi yun yung naganap ng ang ating Panginoong Jesus ay bautismohan sa tubig. That is a Christian baptism. Na ang meaning niya ay death, burial, and resurrection of Jesus. However, dahil ang three person ay present, kaya sabi ng Panginoon, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Sa ngalan ng tatlong persona na present nung time ng ating Panginoong Hesus ay bautismohan. Ngayon, kung sa ngalan lang ng Ama, kulang. Kasi ang utos ng Panginoon, ang command niya, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi rin naman sa pangalan ng anak lang. Kundi ito ay, yung bautismo ay sa pangalan in the authority of the Son, in the name of Jesus, in the name of the Lord Jesus, in the name of Lord Jesus Christ. Yun yung authority. Pero when it comes sa proper baptism, it should be in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So yun ang katugunan natin, Bro Rasya. Okay. Pero last question galing sa akin, bro. Merong gumagamit doon sa argumento na kung Diyos si Jesus, merong binabanggit na for example sa John 3:16 na sabi doon sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung si Jesus ay Diyos, sino daw yung anak niya? Paano natin sinasagot yung gano'n? Ang may anak lang yung ama, kaya nga sinugo ng ama yung anak. Yung anak, walang anak, kundi siya yung anak. Kaya ang pagkabanggit doon pa lang sa John 3:16, God so loved the world, He gave His Son. And who is the Son? Jesus Christ. That is the Son. And referring to the Son, si Jesus yon. Sino nagsugo o nagbigay? Ang Ama, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Isinugo niya kanyang bugtong. Yung word na bugtong, yun yung Son of God. Kaya doon pa lang sa bugtong na Son of God, lumalabas yung anak ay Diyos. Okay, ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos. Okay, ay sinugo. Sabi na, ay sinugo ng Diyos ang kapwa Diyos. Hindi. Dalawang persona yan. Yung Ama, yung nagsugo, at saka yung isinugo. Yung anak, isinugo, nagsakatawang tao. At siyang namatay para sa atin kasi none is qualified to die on our behalf. Only the Lord Jesus Christ. Kasi walang taong pwedeng magligtas sa atin. Kaya yung kalawang persona ng isang Diyos, nagkatawang tao, isinugo ng Ama, ibinaba yung kanyang kalawalatian bilang Diyos, kundi nabuhay sa kalagayang bilang tao, pero walang kasalanan, tulad natin na tao. Kaya hindi totoo yung ang anak may anak. Wala. Ano lang yun nila yung Bro Rasya argumento para linlangin o biguin yung pananampalataya na ang ama nagsugo ng anak. Kaya sabi nila, sinugo ng anak. Yung anak,
Wala naman sa talata yun sa 1 John 5:20. I think 1 John 5:20 ginagamit nila na ang ama nagsugo ng anak at yung anak nagsugo. Wala, ano yun, policy yun. It's a false dilemma para guluhin yung presentation natin na iisa lang ang Diyos, may tatlong persona, ikalawang persona, nagkatawang tao. Wala pong anak ang tinatawag nating second person ang ating Panginoong Jesucristo. Kundi siya mismo ang anak ng ating Ama. Siya ang bugtong na anak. So, Rora, siya ang tugon natin dyan, it's a fallacy. Para linangin yung nagtuturo at nananampalataya, isang Diyos na may tatlong persona, ikalawang persona, nagkatawang tao. So, yun ating katugunan. Final conclusion bro sa yung topic. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw sapagkat hanggang ngayon pinagtatalunan, ilan ba ang persona ng Diyos? Ulitin ko po, ang Diyos iisa lang. Pero doon sa isang Diyos, may tatlong persona. Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Maliwanag po na tinuturo sa sikat ng araw ng banal na kasulatan, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na pinatunayan nung araw ng Panginoong Hesus ay bautismohan. May Ama, may Anak, may Holy Spirit, iisang Diyos. Kailangan natin para sa ating kaligtasan. Ang Ama, ang nagsugo sa Anak. Ang Anak, ang namatay at nagbuwis ng buhay at tumigis ng dugo. Ang Holy Spirit, ang nagdala sa atin ng kaligtasan yan na inotor ng Ama at in-execute ng ating Panginoong Jesucristo. Kung walang three persons, walang salvation. Kaya sino man ang nagsasabing walang Ama, walang Anak, walang Holy Spirit, o kaya may Ama, may Anak, may Holy Spirit, hindi one God in three distinct person, isa po itong kasinungalingan at kamalian. Nailatag ko na po, maliwanag pa sa sikat ng araw, there is only one God in three distinct persons. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. So, abangan nyo lagi siya dito mga kapatid. Every Tuesday yan 7 p.m. Pupost kami ulit ng mga thumbnail. At please subscribe nyo to YouTube channel, Russia Debates TV. Dahil nandun din ang iba pang mga podcast ni Bishop Iramis. So, maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Russia ng Russia TV. And we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in